everyone to please stand. You call before me. You share my way. In your hands upholds me. I know you love me. I know
matag sa matag usa ka ng Lord sa ikaadlaw Lord God nga mong gihantom Lord God ang imong gugma nga ni sa matag usa ka ng Lord nagibuhat mo ang tanan Lord gipasan mo ang tanan Lord God alang sa matag usa ka na mo aron kami Lord God makabaton sa bagong kinabuhi ug salamat Amahan nga adlaw Ginoo Lord God ang handom mo ng imong dakong gugma Ginoo imong ipadayag Lord God dito sa cross sa Kalbaryo Lord God tungod kay ikaw ginang Dios Ginoo Lord God Dios Ginoo mahigugmaon sa matag usa ka na mo ang salamat Amahan sa bagong kinabuhi nga mong nabatunan diha kanimo intak na Lord ang ka mag-imong presensya Ginoo nasa mong pagduol sa mga pagdaig pagsimba diha kanimo I pray Father God na dili kini mahimong kawang lamang o Dios kundi Lord mahimo kini Ginoo Lord God nga usaw Dios sa pagpadayag usab namo Ginoo sa mong paghigugma diha kanimo nga ikaw ang among Dios nga ikaw ang among manluluwas ug nga ikaw lamang ang Dios ang ayang daygon ang ayang simbahon ug ang ayang ipataas tuboy sa imong katawan salamat Amahan nga imo sa presensya Ginoo nintak na ang magapuno sa matag usa ka namo matag usa ka kasing-kasing matag usa ka kinabuhi o Dios nga uhaw gayon sa imong presensya salamat nintak na ikaw magapamuhat sa matag usa ka kinabuhi nga niya karon gikan sa pinakabata ngadto sa pinakaadto ug walay kagahom ang kaaway sa pagbanda sa pagbalda Lord God sa among mga patabuhaton karon alang lamang gayon diha kanimo sa kining tanan o Dios diha lamang sa imong hingalan in Jesus name I pray amen and amen. Amen. It's great to be in the house of the Lord this afternoon. Amen. Amen. So, before we will start this special service, atong maton atong tapad, I'm gonna say to them, I love you with the Lord of the Lord. Atong ipakita atong mahiyop sabi. Or mahiyop sabi. Atong ipakita, it's really great to be in the house of the Lord this afternoon. So, if nata sa balay sa Ginoo, atong now dapat makatawa ta, dita so ako ba yung naimugso kaya matay ang Ginoo, they don't know really the meaning. But us, as a Christian, we know the purpose sa anong pamatay ang Ginoo dito sa cross. So ato ang tao ng awit sa abi-abi. Amen! Ato ginawa ka itong mga ito dyan ni Kristo. We are here because we are victorious. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Ako kasama dito sa Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Amen. Hallelujah. Dalagon ang atong mga Diyos. Mga Ison. Amen. Ako mga daygon, mayan, o angayan yun siyang daygon o simbahon karon hapon na. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Alas indeed, my Savior did, and in my soul.
the cross, you know. Yes, Jesus. You deserve the glory, Lord God. You deserve the honor and praises and adoration, Lord. Yes, Jesus. I remember who was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the creature's spawns to rise. From the far side of the chasm, you got me your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. There at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul for the first time I know. Thank you, Jesus,
gyud ang tanan Ginoo tubog ug himaya. In Jesus name, ang tanan magaingon og amen. Amen. Tinuod gani na ngayon nga atong Ginoo balaan. The God that we are serving, that we are worshiping. No, ang Diyos nga atong gialagaran, atong isimba. He is a holy God. That's why we should treat Him holy. No, everything and sa tanan nga kung unsay sugo sa Ginoo, we should treat it holy because it comes from our living God. And we are here this afternoon because we are celebrating Good Friday. Uban ng tanang manong na Good Friday man, ganapantay man ang Ginoo. So may kamaayo ko na makantay ang Ginoo. So to the people na wala nakasabot, they think that it's not a Good Friday. They think that it's a bad Friday. Uban, di magawa sa uban, wala ng trabaho. Sa para niya, pag magputang glukay sa ilang bumbok, kay Good Friday, ano magputang glukay kay, it's because they think na namatay ang Diyos. So wala yung protektar nila, ang katong glukay yung protektar nila. No, but we don't believe in those things because our God is a living God. Amen. Ang Diyos na itong galagaran mag-igsoon, buhi, dili siya matay. Yes, namatay siya physically. Kinahangan mo, awas siyang dugo. O agas siyang dugo, kay pinagi siyang dugo, anak kita papasaylo. Anak kita maluwas. No? Through faith on what He did on the cross. Now, since we're talking about Good Friday, and Good Friday means the death of Jesus Christ. Kung sige, gibuhat niya dito sa cross, so dapat masabtan na ito nga ison. Kanya ang uban, maingon na, anong kinahanglan pa man ta kabawa naman nga na? Kabawa naman nga ng kanang 7 last words ni Jesus Christ. No? So, sige na tagadungog na, sige na tagadungog, pero ang pangutana ko nimo kung sa may kalima. Sa ikalima. So, sige na itong kadungog, dapat makibaw na kita. Kung sa ikalima, kung sa ikatulo, a word na isulti ni Jesus. Siguro ito, kabaw ta, it is finished. Ano? Asa na nakita it is finished? Ito na sa kinalasan, it is finished good. Right? You see, why we celebrate this one is because it's also a reminder na kung sa'yo buhat ni Jesus dito sa cross para nimo para nako. No? It's always a good thing to remember what God did for you and me. It's always good to remember that God had blessed you even though you are facing troubles right now, even if you are facing circumstances right now, even if you're in a bad situation right now. It's really good to remember what God did for you and me. Yung sayang mga igsoon, ang katong mga nahitap, mga gipangbuhat, mga maayo sa Dios diri sa atong kinabuhi. Makalimtan to nato kay tungod sa sitwasyon nga atong giatubang karon. That's why we need to remind ourselves always that God is good. God is always good. God is our provider. God is our protector. And everything. So atong sugdan mga igsoon, if you have your Bibles with you, please open it with me. Diya sa Romans 5 verse 8, o akong ihan yung tanan sa pagparog to honor the Word of God as we are going to read it. It says there,
But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Let's pray. Our precious Heavenly Father, You alone are our God, You alone are our King. And we want to glorify Your name today and every day in our lives, Lord. Father, I pray that You would bless Your word today. And I pray, Father, help us, Lord, to focus on You, to fix our eyes, our ears, our attention, O God. Diha kanimo karong kahaponon o Diyos. And we rebuke the devil and his demons na musama ng gusto mo. Sa mga attention karon. Isang mas mga pulong, mga tanong sa kasing-kasing, sa kuna-una, sa mga hinawi. Amahan, salamat kayo ginustanan. And I also pray, Father, for Your anointing as we share Your word. Let it all come from You. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Malingkod ang mga igso. Karong adlaw, nakahinumdum ta nga sa mga final words ni Jesus Christ. No? Final words of Jesus Christ on the cross. Dili lang ni siya last words ni Jesus Christ. No? Dili lang ni siya ng panamilit o sa manaliha. This is not just last words, but this is living words. Buhi ni siya ng mga pulong. Nga naman, nagpakita ni mga igsoon, ang gugma ni Jesus, nagpakita ni sa pag-antos ni Jesus, nagpakita po ni sa gibuhat ni Jesus na para maluwas ta. And we should always remember, even in pain, bisan pa nga naa sa kasakit, no? Wala siya naguna-huna sa iyang kaugalingon. He was thinking about you and me. Sometimes, if we are in pain, normally, kasagaran sa mga tao, kung masakitan sila, magunahuna sila sa iyang kaugalingon, di sila magunahuna sa ibang mga tao. Normally. And that's not what Jesus taught us. If we are in pain, then we need to endure it. Dili ta dapat magunahuna sa itong kaugalingon, alkansi ta, luwi ta, kung sa panadiha, dapat mas magunahuna ta sa ubang tao. Sa mga ginikanan, makasabot niya na. Nga naman, because ang mga ginikanan, willing sila. Willing sila nga dili makakaon, kay para lang makakaon lang nga. Willing sila nga dili sila makapalit og salina, kay para lang may bayad sa Kristo. And that's what Jesus did. Wa siya nagunahon na sa iyong kaugalingong sakit. Ano? He was thinking about you and me samtang nakasya dito sa cross. First last words of Jesus Christ. In Luke chapter 23, verse 34. Luke chapter 23, verse 34, it says there, Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. And the soldiers gambled for his clothes by throwing dice. So, makita nga ito diha mga igsoon sa diha nga bersikulo. Nga bisan pa kuno, nga gilansang na siya. Liman ka na, bisan na gilansang si Jesus. Nga nagtaok na ang lansang din sa pikas niyang kamot, o sa pikas niyang, o sa usa niyang kamot, yan napagit sa tiil, o sa gisulti ni Jesus. Jesus prayed for forgiveness. Jesus prayed for forgiveness. Diya sa tunga-tunga mga igsoon, nga grabe nga kasakit. Grabe nga kasakit. Grabe nga pag-antos, dili kanagaling unbearable pain, nga dili yun mo makaya nga kasakit ba? Dili ito na ito makaya mga iso, katong gibot ni Jesus, dito sa cross. Nya, may nagmaula itong gilansang. Gikan pa biya gilatigo ako. Gikan pa siya gikulata ako.
Gidukduk pa ang iyang ulo. Bisan pa sa iyang pain, mga igsoon, bisan pa sa iyang mga kasakit, bisan pa sa iyang mga pag-antos. Ang iyang kasing-kasing, ang iyang una-una was still focusing on you. Jesus was still focusing on you and me. So, kung sa may pasabutan na ni Jesus, kita po mga igsoon, kung natas kasakit, dapat mas focus gano'n ta sa ubang mga tao. Dili ta mag-focus sa atong kaugalingon. May sultian ka pinakasayon nga buhaton sa usa ka tawo nga masuko. Pinakasayon nga nga buhaton sa usa ka tawo nga masakitan is to lash out. Is to lash out and pray and blame everyone. Muna yung pinakasayon. Bisag kinsa tao pwede magabuhat yan. Pero katurang na ay Kristo sa kinabuhi ng igsoon, mga ragyo dili, nga pwede niya mapugnan. Ayang bakbak, ayang mga kamutihang mga tiil, o gubat pang mga butang. Because we can do all things through Christ who strengthens us. We cannot do it alone. We always need God. We always need God. Every time I share the Word of God, I always say, Lord, I always need you. Dili ko makawali kung wala ka. Kung wala ko dali ka, Lord, inigwali na ako ba pagdili na lang kumwali. Because everything is useless. Everything is useless. Magkita na ito mga igsoon, ang kasing-kasing ni Jesus, focus siya sa ubang mga tao kasi siyang kaugalingon. O makita na ito ang nature sa gugma ni Jesus. Ana day ang paghigugma. Unconditional love. Unconditional. Unconditional. Sa atong ibasa rin niya mga iso, samtang nagpakasa ang mga tao, si Jesus nagpadayon gihapon magbalansan sa krus. Diyan gihapon sakripisyo yung kinabuhi. Sabot niya na, kung natay mga hindi kong mas kinabuhi mga iso, nga nagpadayon o kanang wa nang alagad sa Ginoo, nagpadayon o kanang buhat o di maayo, nagpadayon o buhat o pasakit na nimo. Sa imong buhaton. Just the same as Jesus. Show great love. He died for us. Meaning, you should die to yourself. At kaya mong kaugalingon nga kinaiya nga dili mayo. Kaya nga naman, tungod sa imong gugma, unconditional love. Again, what is love? Love is not about kilig-kilig. Kanang kilig-kilig nga gugma, mag-isyon, kiat-kiat na siya nga klase nga gugma. No? Mahilang na siya sa unang tanaw. Nagwapa-gwapo. Sa panarihaan mong niikuan. So, kung di na siya gwapa, di na siya gwapo, huwag tayong gugma. So dili na siya mo igugma, gugmar na sa kanang temporary na siya ang klase ng gugma, di na siya malahutay. True love, my son, is unconditional. Why conditional? Why condition? Kamingon ka nga, sige, sugton ti ka kung ingani mo buhaton. So meaning, kung di mo buhaton, dili ka, wako ni mo gilove. You see? So makita na ito mga iso, ang nature sa gugma sa Diyos, unconditional love and divine. Forgiveness is not based on feelings, it is a choice. Masabtan ba? Ha? Ang pagpasaylo ko ng mga iso, wala na siya nagbasi sa imong gibati. Wala nagbasi sa imong gibati, dili man ako feeling, pastor, na pasayloon siya. Mga igsoon, kung si Jesus nagbasi pa siya siyang gibati nga pasayloon ka, di ko siya palansang sa krus. Di ko siya magpalansang sa krus. Ano man, dili man tamo tinudanon diha sa Diyos. We all fall short in the glory of God. So when you forgive, don't base on
Sa iyo na kayo nang pupasaylo ka kung kuan may ison, kaya nindot na yung pagbati, na okay na ka. Sa muna nakadaog kag luto, bisag kinsa to nakasali mo, imo to pasaylon. May ison, ang pagpasaylo wala nagbase sa imuhang gibati. Bisan pag nasakitan kaya pasaylo ka. Kay si Jesus nasakitan samtang nagbuhat sa pero nagpakamatay gihapon siya sa cross. And if Jesus is our God, we should follow His example. I know it's hard. I'm not saying, Pastor, Pastor, ikaw makaya na din mo. You can't do that. Yan ako makaya eh. But with God, I can do it. I can do it. Because of Jesus Christ who is in me. And if Jesus Christ is in you, then I believe that you can also do it. But you need to choose it. Because God is always correcting you, rebuking you. Pero bisan pag mag-rebuke ang Diyos, bisan pag magtudlo ang Diyos nimo, bisan pag mag-correct ang Diyos nimo, pero dili nimo paminaw ng iyahang pagsulti, wala ikihapoy bubuhat ang Diyos. Even if He's God, He cannot do anything. Because He gave us free will. And He will honor. And He will honor it. The free will that He gave us, He will honor it. He will always honor it. So again, forgiveness is not based on feelings. It's not. It's about choice. So karong adlaw mga igsoon, daghang mga tao na stress. No, ano man, especially sa mga crisis nga taas na kayo ang diesel, taas na kayo ang gasolina. Perting taas na. Bisag ako. Di mo kayo ma-stress na sa pero karon na-stress ako. Ma-stress ko kayo sa schedule nito, matugla-pula ko mga izon. Schedule matugla-pula ko. Every week. Nalapay upang mga lakaw sa ministry. Then 130 per liter. Una-una ako, magtutor lang siguro kung matugla-pula ko. Kaya di man pwede yung dahon mga ison. Di man pwede yung dahon. Di pwede yung dahon. Matod pa ni Michael Jordan? Istorya ni Michael Jordan ba? Di matod pa Michael Jordan, bitaw na siya. Na-encourage ko sa iyang kuwan, gini sa iyang interview. Sa una ko itong interview. Yan na, ipangutan na siya ni Oprah ba? Yan na si Oprah nga. Parang, you are the GOAT. Siya ko ni GOAT. Siya ko ni Kanding ba? Siya ko ni GOAT, greatest player of all time. No? So, sakto ba? Greatest of all time, eh? Greatest of all time. Muna siya ko ni GOAT. Pero na Jordan, kabaw ka. Dili ko mo-consider na ako nga GOAT ko. Nga naman. Yan, dili ko ka ng special na tao. Hindi ko na siya special na tao. Kamu special o mga tao? Ha? Dili special na ako na. Lahat sa ninyo ang una-una nga special. Kano bang special ba? Kano bang nindot ka special ba? Ha? Ha? Para niya may isun, normal na siya na tao. Pariha na siya nimo, yung surdan. Pariha na ko no, normal na ko siya na tao. Pero ingon siya nga, ako dili mo ginahan og basketball. Nagsugod ko ang ganahan din ako, baseball. Baseball akong ganahan. Ewan ko siya nag-click sa baseball. Yung mo ito nahin na siguro siya nag-baseball or nahin na siya nagsugod og basket or 12 ba siya nagsugod og basket. Yung man ningon si Michael Jordan nga, yung nganong na maayo man ka. You know what he did? You know what he said? He said, I just showed up every day. I just showed up every day. Nitunga lang ko kada adlaw. Ni-practice lang ko kada adlaw. Ni-gahinyo ko oras kada adlaw. And that's what encouraged me. I just need to show up. I just need to show up. Today, my son, I just need to show up. Even though I'm feeling down. Even though I don't want to preach right now. Even though I'm booked up.
Even though daghan og samok sa una-una. All you need to do is show up. Not for you, but for God. Amen. You show up for God. Because if you show up for the people, no. Tunga lang kaganahan. Mutunga ka, kay tungo sa simbahan. Mutunga ka, kay tungo na-aircon sa simbahan. So kung may aircon karon, di ta manunga. Tertir manginita. Tunga ta, kay kung naang atong kauban, kung wala atong kauban, dili ta mo tunga. No, just show up. Una ka sa sports. Sa practice ni mo, say, magagatas itong mga kauban. Mutunga ba ka ito eh? Nana ka sa basketballan? Nana ka sa volleyball-lan? Nana ka sa practice? So kung di silang tunga, di sa ikaw tunga. Parihara na, kung simbang ka, mangalagad ka sa Diyos. Kung imo asawa, imo banay, imo iso, imo mga anak, dili manimbang. Di sa ikaw simbang. No, you show up. You show up. Panginoon, again, ang presyo sa oil karon sa Pilipinas, perting asa na. Naapektuhan yun na itong transportation, bisan pang mga pagkaon na to. Bisan pang atong kanadlaw nga kinabuhi. No? Ang kasagarang mga tao karon, hindi tago. Hindi tago. Ano, mahal naman. Mahal na. Tanawa ko na, kumbarator na tanan, asa mo hiniting mo. Di ba? Kasagaran sa mga tao karon, init ako, mubo na pasensya. Mubo na pasensya, unya dali pag yun, pagkapasakit sa uban. Init naman. But Jesus teaches us, even in pain, choose forgiveness. Even in pain. Kisa'y nasikitan din. Kisa'y napasakit din mo. Kisa'y napasakit din mo. Hangtod ka nun, basig wala paghapon. Sakit pa mong gihapon, pastor. What Jesus did, choose forgiveness. Choose forgiveness. Kabaw ka, ino na mo, dulo na mo, God, katong mga tao nga nakapasakit ni mo, ino dulo. Kabaw ka. Ino na yun. Kabaw ka, Brad, kabaw ka, sister. Nasikitan ko sa imong gibuhat, nasikitan ko sa imong isulti. But you know what? I want you to know that I forgive you. I want you to know that I forgive you. And kung nakasama ka sa galing ko ni mo, pasaylo ako ko. Ay nasumpayi. Ay nasumpayi. Nakasama ka galing ko kunin mo, pasaylo ako ko. Ikaw, grabe mo si Kuya mo. Ay nasumpayi lagi. Kung pasaylo ko sa uso ng tao, ay nagsumpayi. Ay nagbalik ka ang karaan. Tuldok na. Ngitak ko mga baba, niyaan po sa Diyos. Even in pain, choose forgiveness. Ikaduha ko yun, Jesus replied, I assure you today, you will be with me in paradise. In Luke chapter 23, verse 43. Ni-reply Jesus, I assure you today, you will be with me in paradise. Usa sa mga kriminal or rebelde na asa tupad ni Jesus, gilansang puro kapil, nakailan ni Jesus, nakarecognize ni Jesus. Kunya iyang gi-express ang iyang faith diha ni Jesus. No, at the last moment of his life, he expressed his faith in Jesus Christ. The last moment in his life, and Jesus saved him. Jesus saved him. How about us? How do we express our faith in God? How do we express our faith in God? Saan mo ito pag-express pa yung saan nyo pag-express ang mga pagtuli sa Diyos? Because the criminal, he expressed it at the last moment, and then he got saved. Diri mga igsoon, makita na ito ang grasya sa Diyos. Poured out through faith. Poured out through faith. As Jesus assured the dying man of his forgiveness and eternal salvation. Bisan pa sa kinalasan nga panahon sa kriminal, sa daotan nga tao,
pwede pa yun ay maluwas. No? Pwede pa yun siya maluwas. You see, it's never too late to come back to God. If you think that you are so far away from God, unya tan-aw nimo nga murag napakay kinahanglan buhaton kay para before ka mo usod balik sa ministry napakay kinahanglan buhaton para musimba pa ka, napakay kinahanglan buhaton kay para appeal pa ka og kanang mga fellowship or unsa. Wala na kay kinahanglan buhaton mga iso. All you need to do is ask God. Maura. Kay dili nimo pwede sa imo lang kaugalingon nga binuhatan na mahimo kang matarong atubangan sa Dios. Dili pwede. So dili ta pwede manghambog. Dili ta pwede musturya. Na ako ingani ko because those are all filthy rags in front of God. We cannot do anything kung wala ang Diyos. Susultihan ni kami ngayon, even if your life feels like a mess, remember, and even if you make mistakes, grace is still available every day. Ang grasya sa Diyos, available na siya every day. Even if you feel that you are not worthy in front of God, just remember what God did for you. And also remember that God is holy. And you should make Him holy. And you should treat Him holy. Amen. Dapat itratar nato mga igsoon ang Diyos nga balaan. Bisag pagdili nato, kung ito na bisag dili nato, that's why we need to deny ourselves every day. Why? One of the reasons is we need to make God holy sa atong kinabuhi. That's why we need to deny ourselves. Dili lang kay para makasa, para dili ta makasa. Para yun mahimaya ang Diyos kung para ato din siya itratar na balaan. Inumdumi mo yung igsoon ang Ginoo nakakita nimo. And just like today, ang mga presyo sa oil ni Saka, unyang kinabuhi na to, ang kinabuhi na to karon, nagkalisod na. But always remember that God is always still our provider. Ang Ginoo, mga igsoon, siya yung itong provider permi. No? Now, all we need to do, we always worry. Right? Sige tayo kabalaka, good. Mahuta ng usahay, ang Diyos, mawahi yung permi. Ano man, sige tayo kabalaka. Ya, mas hunahunao na to nga buhaton ang kalibutan ng mga butang kay para makuha na to ang masatisfy na to itong kaugalingon. Yan nakalimutan mo yung zone, nga ang Ginoo day, siya pa yung provider. Yan, unahon na to atong kaugalingon. No? Magdali-dali ta. But no, we should always remember that God is our provider. That's the reason why. Usa na siya sa mga igsoon, sa mga rason. Nga nung makalahutay tas pagpangalagad sa Diyos. Nga naman, because He is our provider. No? Ang news sa kalibutan, ang balita sa kalibutan, nagkalisod, o sa pa na diha. But remember, always remember, kung ang Diyos, iyang ipagkaon ang mga langgam, nga ang ibuhat lupad-lupad lang. How much more nga ikaw ako, we are made in the image of God, and God loves us. I believe He can also, He will also feed us. So why worry? Nano mabalaka, mata niya, kung mabalaka ta, masuko beta niya, kung masuko na ta, ang mga lasyon maguba. So ay kasi kabalaka. Kaya magdungag lang nas problema. May nang, okay na nang, wala pa problema kung mabalaka ka, okay na siya, pero ay panamay. Nasabot na? Ha? Wala pa problema, pwede na mabalaka ka. Mabalaka, mata, wala pa problema, okay na mabalaka ka. Pero sahay, kan mabalaka na ta, madamay. Hala! Nangayo ra ganito, nangayo ra gani,
asin ang silingan. Brother, sister, namin asin. Wala, oy! Nausog ka. Asin ba? Naglisod ang ganito, Tracy. You see? Ano man, tungod kay nabalaka ka. Kay gamay na lang kayo mga asin, naman na pag mga ayo. Gamay na lang yung bugas, pero man na pag mga ayo. Gamay na lang yung asunan, pero naman na pag mga ayo. Ang reaksyon na ito mga igsoon, masuko, ano man, mabalaka na ta. But, if you know that God is our provider, uy, naapa, pero gamay lang ako ihatag mo kay. Or, pasensya kayo kay, ako rin yung gamito. Ano lang yung mga reply? Dili na kinahanglan o ganang mga uban pang mga ribat-ribat niya. Remember, God is still our provider. And the next one, number 4. Number 3. When Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, he said to her, "Dear woman, here is your son." And he said to this disciple, "Here is your mother." And from then on this disciple took her into his home. In John chapter 19, verses 26 to 27, sa gisulti ni Jesus? Yan siya. Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, and he said to her, "Dear woman," si Maria. Si Maria, yung mama, sa pagkatao ni Jesus, yan tingnan. Babae, ikaw babae. No. Hindi na yung anak. Yan tingnan ang disciple ni Jesus Christ. So meaning, dili ito anak ni Maria. Disciple to ni Jesus Christ. Pero kung siya isulti ni Jesus, yan tingnan, Maria or babae, ania ang imong anak. Ang katong giingnan ni Jesus nga anak, disciple to, dili to anak ni Maria, nga literal. Ano man? Nya katong kong disciple, yan ako nga. Yan ako giingnan ko ni Jesus ang katong disciple. Ikaw po, son, here is your mother. O yan, sukad ato mga Jesus, giatiban sa disipulo ni Jesus ang inahan ni Jesus. Now, makita nga to diri ang pagkatawhano ni Jesus. Nga naman, is because Jesus cared for her mother even while dying. Makita ni mo mga ison, samtang si Jesus nagbitay, nagkasakit, grabe ang mga pag-antos. Pero naguna-una, gihapon siya siyang inahan. Ikaw, nag-antos ba ka? Ya, samtang nag-antos ka, kinsa imong ginuna, imo bang kaugalingon o imo ang pamilya? Nag-antos ka. Because that's what Jesus is teaching us. Yausa niya na mga igsoon, Jesus, looking down from the cross, was still filled with the concerns of a son for the earthly needs of his mother. Concern kayo si Jesus. Concern siya sa iyang inahan. Kay ang iyang inahan, inanglan o mga kalibutanon nga mga kabutangan. Nga naman, katong panahon, mga igsoon, katong panahon, ang tinuod nga mga igsoon ni Jesus, wala dito. Ang tinuod nga mga igsoon, wala uban ni Jesus ditong panahon na, ang disipulo ra. Ang disipulo ra. Yang mama o yang disipulo mo na dito, wala ang mga tinuod nga mga igsoon. Daghan itong igsoon si Jesus. Daghan ito siya mga igsoon. Nga anak ni Maria. Pero katong panahon ng mga igsoon, wala ang mga igsoon dito. Ang disipulo niya mo na. So mo to, iyang gitagaan og tahas si Apostle John nga atimano na iyang inahan. So makita nato diha mga igsoon ang naklaro kayo nga ang pagkatawhanon ni Jesus nga side. No? So naagi na 100% man si Jesus Christ and 100% God. Naagi tina ko siya maki. Pwede naman to diha ni sulti, he is God and he can feed
his mother. He can take care of his mother. Pero nga nung yung sulti ito, nga naman, it's because na ipagkatawanon si Jesus. He was concerned siyang ginikanan, siyang mama. You see, God cares about practical needs. Dili lang spiritual life ang Ginoo na ibaki na to. Usahay mong God, bago na ba? Sige, spiritual ninyo, man. Sa atong mga kabutakan diri sa kalibutan, para magdaghan kayo mga problema pa. May sultihan di ka, ang Ginoo na ibaki nimo. Spiritually and physically and financially. God cares about you. Naipaki ang Dios diha nimo. Naipaki siya sa imong sitwasyon karon. Naipaki siya sa imong gibati karon. So if you are worried about finances, especially karong panahon, if you are worried about family, if you are worried about daily needs, always remember that God sees you. Ang Ginoo ngayon, so nakikita siya nimo, nakikita siya sa imong sitwasyon. Kabaw siya sa imong kabalaka. And just like today, when the price of the oil is so high and rise up, unya ang kinabuhi na to, nagkanamanamog kalisod. Again, God is still our provider. God will always be our provider. Bisag ikaw mga igsoon, undang ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang Ginoo magpadayon gihapon og panalangin og protektar diha kanimo. And number 4. In Matthew chapter 27 verse 46, at about 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani. Ang sabot niya na mga izon, which means, my God, why have you abandoned me? O Diyos ko, anong gibiyaan mo ako? Mga izon, sa panahon, in the darkest time of Jesus Christ, diha sa antibuok kinabuhi, sa 33 katuig ni Jesus na kalibutan, mauto nga panahon nga pinaka-down yun kayo si Jesus. Pero samtang si Jesus naa siya sa iyang pinaka-down, nga sa iyang kinabuhi, pinakabati nga sitwasyon sa iyang kinabuhi. Maupag yun nga panahon nga gibiyaan siya sa mahal. Kisa may nakasuway din. Nakas problema, nakas sa mga sitwasyon nga mga limayon, nagibiyaan pa yung ka sa imong hiling mas kinabuhi. Sa mga tao nga imong gi-expect na motabang nimo, nga sa mga tao nga imong gi-expect nga mo support nimo, at that time gibiyaan ka. Have you experienced that? Ang tao nga imong gisaligan, ang tao nga imong gihigugma, naa sila sa panahon sa imong kalibay, naa sila sa panahon sa imong birthday. Mukaon pagkapil, dako mo yung kaon, nagtulog ang plato. Naa sila. Di ba? Naa sila sa imong birthday, sa imong dibu, naa sila sa imong kasal, naa sila sa uban pa mga nindot ng mga butang nga may tapos imong kinabuhi. Pero asa sila kung naa ka sa kalisod. Si Jesus, may isong si Jesus. Sa panahon nga naag siya sa pinakaupo sa iyong kinabuhi, maupag yun ang panahon nga gibiyaan siya sa mahal. Now, ano man, katong gisulti ni Jesus sa Eli, lema sabachthani, my God, why have you forsaken me, or why have you abandoned me? Kana siya makulong na siya sa Psalm 22. Okay? So, kuha na nga, naayo sa kamuslim nga nangutana, si Jesus kuno, nakalimot ko na siya sa iyang purpose. Kaya nga naman, ingon na siya, my God, why have you forsaken me? Anong gikalimtan mo ako, Jesus? So, anong gikalimtan ko ni mo, amahan? Yan ang muslim ko, nakalimot si Jesus sa iyang purpose, nga magpakamatay siya sa cross, nga magsakripisyo sa palansang siya sa cross.
Pero ingon tong usa ka pastor niya na siya nga. Wa siya nakalibot. Iyang gisulti ang na-prophesy na diha niya. Nga naman, kanang, my God, why have you forsaken me? It's in Psalm 22. It's in Psalm 22. Moto niya ang Muslim. Oy, asa man, yato basa. Pagkasa niya, oh, okay, that's very good. May zone. Ang kasakit na experience ni Jesus Christ. He experienced separation from God. Di ba? Perting sakita na mga iso. Kanagaling, gibiyaan kasi mong amahan. Way kumingking ka ng gidugdog ng imong kamot sa martilyo. Way kumingking kung gipanitan ka diha o sa para diha. Kumpara sa gibiyaan ka sa hinigugman ni mos kinabuhi. Makita nato diri mga igsoon, here we see the Father turning away from the Son as Jesus bore the full weight of our sin. So why did God the Father left Jesus Christ on the cross? Leave Jesus Christ. Ano naman? It's because at that time, katong panahon mga igsoon, na ang tanang sala sa mga tao, past, present, future, imuha o kakuha o sala sa gikan bang sala ni Adan hangtod sa umaabot pang mga apo ninyo, mga apo nako, mga sala, gibayran ni adtod tanan ni Jesus. Remember that God is holy. Ang Ginoo, ang Dios balaan. Ang Dios balaan, dili gud siya ganahan og sala. Bisan unsa man kagamay ang imong sala, ang Dios dili ganahan na biyaan ka sa Dios. Sultihan di ka. You think gamay ra gud ni, gamay ra kay sala. Kamantay mo kung gamay nga sala, pero komportable ra kay tambuhat. May son pareha na imperno ha. Sultihan di ka. Pareha na imperno ha. Sa kung sa man kagamay ang imong sala, pero it's still a sin. Pero nakanindot niya na mga ison, kanang gamay nga sala ni mong ibot, ibayra na ni Jesus dito sa cross of Amen. Jesus Christ died on the cross. And appeal na mga ison ang atong mga sala. Remember, God is holy. And He don't like sin. He doesn't like sin. That's why, pinaagi sa dugo ni Jesus, ibayra ni Jesus ang atong sala. Unya, luwas na bata? Pagbayad ni Jesus dito sa cross, luwas na bata, wala pa? So man, kabaw mo, kinang mo lang kita mag-discipleship lagi. Awara. Sa gibuhat ni Jesus dito sa cross, na namatay siya sa cross, naluwas na bata, wala pa? Ang uban, naluwas ang uban, wala pa. Now, you see, what Jesus did on the cross, Jesus only paid for our sins. Okay? We're still not saved. We are not still saved. We still need to believe and accept Jesus Christ as our Lord and Savior and God. Kinahanglan pa ta mo to, dawato na to si Jesus para maluwas ta. So, nga naman, wala ay gamit. So, may gamit yung mga ato dito, muhalitan ni Jesus. Nga nabay na naman dito ilang sa, luwas ang sila. That's why as Christians, children of God, we need to share His Word to the people. Sa atong mga silingan, bisag kinsa man na diha, bahalag masuko, basta maluwas. Bahalag masuko, basta nakatalong. Tama yung bandili, maluwas mga isom. Na may uban na dili, salikway ka, na may uban na dili mo tuwa niya mo. Si Jesus bitaw na may wala ni tuwa niya. Sa puta kita. Right? And it's normal. Ayaw kahadlok kung naay mga tao nga dili mo dawat ni Jesus. Ay kahadlok kung naay mga tao nga dili mo tuwa ni Jesus. Ano man, it's not your loss, it's their loss.
bahala na sila. Ang importante, ang gisugo ni Jesus diha nimo, imong gituman. So, we need to believe and accept Jesus Christ. Gibayran na itong sa, it's the same thing. Again, same analogy. If ever, naay kuan diya sa barangay, naay ayuda. Okay? Anang mga tao nga diri sa kansong nalista ang pangan. Okay? So, ang saan nimo para makuha nimo nga ayuda? So, buhaton. Di ba, kinahanglan mo ato ka sa barangay hall? Di ba? Kaya kung di ka matos barangay hall, makuha nimo dili. Hindi mo makuha. Same ra po na. Gibayran ni Jesus atong mga sala, pero kung dili ta mo tuog, dawaton na to siya ng atong Diyos o atong maluluwas, dili ta maluwas. So it's the same. So Jesus felt the weight of sin and separation. Nabati ni Jesus mga ison ang pagseparar yun sa amahan. Na nilayo yun ang amahan diya sa kinabuhi. And you should remember this. Kung ganahan ka bubuhat og sala o balik mga ison, hinumdumini. Jesus was forsaken so that you will never be forsaken. Si Jesus gibiyaan sa amahan para ikaw dili ka maimpirno. Gibiyaan siya sa iyang amahan para dili ka maimpirno. Kung batiyon ni mo mga ison, kaya ikaw na ginusara. How many of us here felt that we are alone? Or naka-experience siya na ikaw na yung usap. Sa'yo na kay pamilya ko. Na kay bana, na kay sawa, na kay mga anak. Pero sa'yo, batiyon na to, na ikaw na yung usap. Ano? Yung kasagaran na ni mga laki diyan. Mga laki nga naman, di na expressive. Ang laki gani, sundihan niyo mga ison, okay na, storya, pero kung hilong na gani na, o na yung problema. Hindi na, storya, hindi na, wala akong problema, bro, wala akong problema, bro. Uy, wala problema, uy. Muntan na ni, bangutan mo na ni mo, kuhan, bangutan mo na ni mga lalaki nga, uy, gusto mo na, okay rin na. Bisag alsa na ang kalibutan mga ison, okay rin na, perdi. Inga na ang mga lalaki, o ang mga asawa, no, kung hilom na na imong lalaki, duulan na, pikpikan na, kaya hinanglan na nimo. Same way ra po sa mga asawa. Ikaw po lalaki, tanawa po. Mailan ni mga asawa ko, sige naman, di po doon sa'yo, hilom po na. Basta hilom na, di na katinggan, automatic na siya. Duulan na po, no, kaya sige nasapo ka. Hindi, himuon na patag mananagdaan na nila usahay. Di ba, ikay patag anon? Kung someday, yun, naunsaday ka, kung someday, waka kaybaw? Bakit ang mga tanan ko, kaya wako kaybaw? Grabihan po din mo. No? Pero wadyo ko ka-experience na enjoy. Bila mga ison, you see, when you feel alone or stressed or overwhelmed, diba ni? Kung tanaw ni mo, ikaw raw sa, tanaw ni mo nga murag wala ang kay kauban, remember that God has not left you. Wala yung kalibiyaan ni Jesus. Bisag feeling ni mo, bibiyaan ka sa mga tao nga naas kalibutan, remember that God didn't leave you. Okay? Wala yung kagibiyaan ni Jesus. Bisag biyaan na kaniya, wala kagibiyaan ni Jesus. Okay? Now, the next one, ikalima. In John chapter 19, verse 28, Jesus knew that His mission was now finished. And to fulfill Scripture, He said, I am thirsty. Kabaon naman si Jesus. Kabaon naman si Jesus. Nga hapit na siya mamatay. Unto nisulti siya, giuhaw ko. No, I am thirsty. So, Jesus refused the initial drink of vinegar or gall or myrrh. Ipainom kanahindog mo sa salida. Ang katong sundalo ipuhaw katong kaning sponge yang gusto dito sa vinegar niya man yang ana sa kuan sa baba ni Jesus. Pero si Jesus wala siya ninom. So wag kasabot, giuhaw niya man di minom. Ang purpose po nato mga ison, ang kaning
ang katong suka nga mo'y pa gibutang sa baba ni Jesus, ang purpose ko dato kay para dili kayo mag-anto si Jesus sa kasakit mo ra siya o kanang anesthesia ba? No? So kung naarikas mga kasakit, inom di kag suka. Suka man. Ato ko ng testingan. Di mo ko testingan na. Okay, usa na sa rason nga ko nung mo gibutang sa sundalong sa baba ni Kwan. So kung natas mga kasakit, kung sa mga kasakit diha, problema ras emosyon or spiritual o sa na testing inom og suka. No? No, say to para ma-alleviate niya ang iyang suffering. Okay? So, but several hours later, we see Jesus fulfilling the messianic prophecy. Ang messianic prophecy is in Psalm chapter 29 as chapter 69 verse 21. Ang messianic prophecy is that boning na sa Old Testament nga gi-prophesy na no or gi-predict nga i-fulfilled ni Jesus Christ. Maoy buhaton ni Jesus Christ. Mao na siyang messianic prophecy. No? So, prediction na siya nga buhaton ni Jesus. So, Jesus experienced real human suffering. Makita na ito mga isang, tinuod yun. Natawhanon nga pag-antos ang nahiaguman ni Jesus. That is why Jesus can also understand your pain. Si Jesus, na-experience niya ang kasakit sa tao. That's why God can understand what you are going through right now. Kabaw siya, kanay mo na agian karon nga mga kasakit, ng mga problema. Kabaw siya, nga na-problema ka sa gasolina karon. Kabaw siya, nga na-problema ka sa taas kayo ang gasolina. Kabaw siya sa imong gibati. So, whether it's physical need, emotional stress, or financial struggle, mga igsoon, Jesus knows what you are going through right now. Jesus knows what you are going through right now. Kabaw siya sa imong giagian karon. Kabaw siya sa imong gisagubang karon panahon. Kabaw siya na. All you need to do is trust Him. All you need to do is trust God. Having faith and trusting God is different. Okay? Having faith in God and trusting God is different. Totoo ba man? Kasi naipagtungo sa Ginoo diri. Kisa may nisalig sa Ginoo diri. Ato tanawon. No? Ika-Domingo lang na ako ikot. Para na gyud mo ika-Domingo. Alas 5 na diri Domingo ha. Alas 5. No? Alas 5 ta. So, alright. So, number 6. Number 6. When Jesus had tasted it, He said, "It is finished." Then He bowed His head and gave up His spirit. John chapter 19, verse 30. John chapter 19, verse 30. When Jesus had tasted it, He said, "It is finished." Then He bowed His head and gave up His spirit. Isunti din mga igsoon nga ingon siya, it is finished, na tapos na. So, gideklara ni Jesus ang kadaugan. No? Gideklara ni Jesus ang kadaugan. Dili ang pagkapildi. Usahay man God kung mapildi o kung mamatay, pildi na siya. No, matay man, pildi. No? So, kung matay, pildi. Pildi yun na. Diba? Ano nasa say ka ng hospital? Yung man, kitabang. Yung man, mga na rin, uy, pildi yun. Pildi, wala man. May susultihan, di ka pildi to ang tao na walay Kristo sa kinabuhi. Pero katungay Kristo sa kinabuhi, for me to live is Christ and to die is gain. Ginansya mo yun, so? Naam na ginansya nga pildi. Dili pildi, kung matay ka na kay Kristo sa kinabuhi. We are blessed. We are so blessed. Pero kanang walay Kristo sa kinabuhi, kanang wingon gani o kanang kasi tawag ka na, ay, nakapahuway na yun siya. Nga man, way Kristo sa kinabuhi. So, di ka may sobrang kahit pag-istorya, wala na nakapahuway.
naanas pag-antos. Nagtsabaw pa na hangtod karon. If you don't want your friends, your family, your loved ones na mag-antos mga iso, nag-antos pa dahil sa kinabuhi karong panahon na. Yung man, kinigapatay, mag-antos pa yun. They will not rest in peace, I'm telling you. They will never rest in peace. We only have one life, one chance in this world. In this life, we only have one chance. One chance. And if we will die after that judgment, we only have one chance, one life. And whether we like it or not, it will soon be past. Sa musugot na sabi, mulabay ra ang tanan, mulabay ang atong kinabuhi. Muna kung mamatay ka mga isog na kay Kristo sa kinabuhi, I'm telling you, it's victory. It's not defeat. It's the same as Jesus Christ. Kabaw si Jesus mga isog nga nagantos siya dito sa cross, na ay katuyuan ng iyang pag-antos, kabaw siya na inianak. Ano man? Earlier, he said in John chapter 10 verse 18 of his life, no one takes it from me, but I lay it down of my own accord. But I lay it down on my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. So kaning tulo ka words mga iso. Bukat di og meaning. Sa unsay gitapos ni Jesus sa diri sa iyang sa kalibutan nga ginabuhi. Not only his suffering and dying, not only the payment for sin and the redemption of the world, but the very reason or purpose he came to earth was finished. Meaning, ang tanan yun, nga purpose ni Jesus, dili lang ang kamatayon dito sa cross, dili lang mabayad, mababayaran na itong mga sala, kung dili, tanan yun. Tanan, katong Messianic prophecy. Gipuhat yun tanan ni Jesus. Motong niingon siya, it is finished. So, liman ka na, ang final act of obedience ni Jesus Christ was complete. The scriptures have been fulfilled. The work of salvation is kumpleto na. Nabayran ang masala, unya daog na ang saman. The battle has won. The battle has won. My son, you don't need to earn salvation. Okay, you don't need to earn salvation. Wala na kay kinahanglan bayran para maluwas ka. All you need to do is believe and accept Jesus Christ as your Lord and Savior and God. Dili na ka kinahanglan mag-struggle para dawaton ka sa Dios. Dili na ka kinahanglan muluhod gikan sa putahan padung sa altar. Urong sa panay mo ang butang-buti, ana diha sa imong buko-buko. Wala na kay kinahanglan buhaton. Ngano man gibuhat na ni Jesus. Gibayran na ni Jesus tanan. Jesus already did it all. You don't have to do anything so that you will be saved. Ang kinahanglan lang mga izon, it's very simple. Believe and accept Jesus Christ as your Lord and Savior God. That's it. That's it. Wala na gilain pa. And number 7, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. In Luke chapter 23, verse 46. Lucas 23, 46. Yung siya, Father, into your hands I commit my spirit. Father, into your hands I commit my spirit. And I remember, my classmate, katong namatay pagka last week, no? Yan na siya, katong pag-atake din niya. I-atake siya, gika siya ninihi. Pagbalik niya, Bible study, pagbalik niya, marag liso na siya o gani. Nanikamot pag siyang tumpag sa mga pangutana ba. Yan man, nilig ko na siya, marag na, nawa na ginihang ko. Yan man, yan na nagkalit, yan na siya. Father, I commit my spirit to you. Already, namilit na ba? Sa na mo na mong kaubang classmate ko sa inyo, uy, ayun sa.
Yan siya, Father, I commit my spirit to you. Di pa ito siya, andam yun, mubiyan yun, literally. No? Kaya nga naman, ato siya mga anak. O, pagkabuki ang mga anak. Napay mga gagmay ba yun? Napay gagmay. Okay, nung ko may zone sa kaninga pulong, no? That into your hands, Father, into your hands, I commit my spirit. How about you? Do you commit your spirit to God? May zone kung atong spirito, atong ikumitar diha sa Ginoo, dapat ang atong trabaho, atong negosyo, atong pag-eskwela, atong panimalay, atong mga anak, atong asawa, atong bana, atong ikumitar diha sa Dios mga ison. Meaning anak, dili pasabot ni anak nga Lord, paara ni sila. Ina mo pasabot ni anak mga ison. Ang pasabot niya na Lord, I trust my family. I trust my wife. I trust my husband. I trust my children. I trust my work. I trust my business. I trust my studies into your hands. The same. Pareha ganina mga iso. Ganyan ang punta. Nag-ampo po yung ampo ni John Andrew ni John Isnay. Oh. Ako mo silang tawgon. Ali, tawag ka, ali sa madre. Doha. Kung saan yung ibon na hunong. Pag doon, pag ampo, niya, namay samad si Isnay din. Niya, pag ngayon siya, ay, ipaampo pa niya akong samad ha. Noong mo to, pag umagampo niya ko, Lord, iyuha ang samad, Lord, in Jesus' name, amen. Ngayon siya, huwag kalimot yung let your will be done. Pero magsusa ko na ba nga? Ayun, kung yung let your will be done, mas hindi niya ayun sa Ginoo ba? Gatawa ko guna na ko. Saan mo magpalit your will be done sa niya? So meaning, may yung ganyan kag let your will be done na iso, meaning imong gisalig sa Diyos. Ayun man or di. Nasabtan. Ha? Kung gano'n ako ba? Mas grabe mo siguro ning pagtuo kaysa nako ha? Pero, pagkuman, o sige, ito, ang punta balik. Yeah, Lord, ayuhan, Lord. And let your will be done, God. In Jesus' name, amen. See, faith is so important ngayon, and trust is so important to God. Dapat itugyan na ito sa Diyos ang tanan. And here, Jesus committed His Spirit to the Father. Closes the words, nakita mga iso, nakita natin diri si Jesus, ni-close siya o pulong niya sa Psalm 31 verse 5. Iyang ikot ang kanaa sa Salmo 31:5. May ikot ni Jesus Christ. We see His complete trust in the Father. See His complete trust in the Father. Nakita mga iso, ang kumplito nga pagsalig dito sa Ama. Okay? Again, dili tanang tao, ako na ni-share karon, ang tanang tao, nito sa Diyos. Right? Everyone here has faith in God. Right? Amen ba? Do you have faith in God? We have faith in God. But do we also trust God? Salig batas ginawa mga inson? Amen? Right? Nato tistingan. Nato yung sa katao, dito sa Niagara Falls, kanang nilatay siya ang pisi. Ang pisi, nasa mga 2 inches na. 2 inches wide. O niya, lakaw siya dito. Ya, falls pa na. Kung matagal ka mga isang patay, hindi ka sigurado. Kailangan man kaya na niya, grabe ang tubig. So latay siya, labang siya sa tigas. Balik na po siya. Labang na po siya. Pakpak ang mga tao. Ano mga tao, naagin ni, saligin ni mo, nituugin ni mo, nga makadatay yung ka, tuugin ni. Sa butob, kuha siya ka ng, sa'yo na itong, kanang ay, anong lutuanan ba? Butin. Bitin, no? Dahil sa dito, bitin. Luto siya dito itlog. Pakpak ang mga tao. Oh, boy, tuugin ni mo, maayo ka kay ka, tuugin ni mo. Yang butob,
sunod niyang stand, kuha siyang wheelbarrow. Wheelbarrow? Iso diyan na, pagkuhan diyan ka. Di niyo makita ng bisik, di ba? Kapag siya ito, kapila siya balik-balik. Ano siya? Ano mga tao? Yes, tuugin mo na. Now, tuugin mo na ako. Tuugin mo, tuugin mo, tuugin mo. Tuugin mo nga, makalabang yung ko dito. Tuugin. O sige, karon, kinsa may ganahan mo sakay sa wheelbarrow. Ha? Wala na. Why naningog? Daghang mo to mga ison, pero wa ni salig. Same ra po ta. Usahay mo to ta sa Dios, pero wala tay salig sa Dios. Na siya mo provide na to. That's why we seek the world first before God. We say we believe in God, but we always put God in the last. Faith and trust. Faith is important. Wala ko ningon dili pwede wala okay ra wala faith. No, faith is important. Faith is the foundation before you trust. Since we have faith in God, we should trust Him that He will always provide, that He will always answer our prayer. Trust God. I know it's hard. That's why in Proverbs chapter 3, diba? 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Trust in the Lord. Salig sa Dios. O salig sa imong kaugalingon nga pagsabot. Kaya nga naman patangka ka og sabot. Salig sa Dios. Salig sa Dios. Ayaw salig sa imong kaugalingon. So, we see His complete trust in the Father. Makita na ito mga igsoon. Ang kumplito nga pagsalig diha ni Jesus dito sa iyang amahan. Jesus entered death in the same way He lived each day of His life, offering up His life as the perfect sacrifice and placing Himself in God's hand. Jesus ended with complete trust in the Father. May son, saliki ang Diyos. Trust God even at the end, even in uncertainty. Saliki ang Diyos, bisan pag dili pa na siya sure, dili pa klaro, or unsa pa na diha. Bisag kapoy ka, bisag kalaban ni mo, bisag unsa pa na imo ang sitwasyon na ison karon, bisan pa sa sitwasyon na to karon, saliki ang Diyos. Trust God. Why? Because life is uncertain. Right? Dili na siguro sa atong kinabuhi mga iso. Ang ekonomiya na to, ay klaro. No? Naog sakap. Ang mga piso, naog sakap. Ang atong kaugmaon, wala, nagkahanap na. Kaugmaon na to, nagkahanap. Sa atong anak, sa atong trabaho, negosyo, sa panalihan, nagkahanap atong kaugmaon mga iso. Dili mo ta sure. How sure are you that your job is still tomorrow? Is still there tomorrow? How are you sure that your business is going to be there, still be there tomorrow? How are you sure, so sure, that you are still alive tomorrow? How are you so sure? Dili siguro mga ison. Dili siguro ang ekonomiya, ang presyo sa mga pagkaon, sa mga oil, sa atong kaumaon, dili siguro. Pero usaray siguro. Usaray sure. There is only one thing that is sure. You can safely put your life in God's hands. Maog yun na siya pinaka-sure ba iso? Yes, dili sure ang tanan. Pero kung ang imong kinabuhi naa sa kamot sa Dios, sure ko nga ikaw, you have a great future because I know that God has a plan for you to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a great future. And everything we know and remember that we should trust God because we know that all things work together for good for those who love God. Amen. Amen. Kalay ko na itong buhay ng Diyos mga iso. Ang yung tanan sa pagbaro. Let's sing that song again. Holy.
Let's lift our hands. That's our living God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. You are holy God. We are lifting our hands unto you because you are holy, Lord, and you are worthy, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Like, so you can talk to God right now and express what is in your heart. Karong kabutag, karong kahapon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Galingkod ka, O Diyos, sa tanan. Thank you so much, oh Lord, for what you've done on the cross for us. For what you've experienced, O Lord, diya sa cross gina. Imong gibuhat dito sa cross para diri ka na. Salamat kayo, Diyos.
What you did on the cross is nothing. Ang mga sitwasyon karon, mga kabugaton, mga problema, o sa panaliha ang Ginoong Diyos, it's nothing compared to what you did on the cross for us, to save us. That's why we should always treat you holy, Lord. Muwan ka ng balaan ng Diyos. Isang unsa ba? Sa sitwasyon, circumstansya, o unsa bang nahitap mo sa mga kinabuhin. Help us, Lord. We want to glorify your name. We want to honor you. And once again, we are so grateful and thankful for what you did on the cross for us. Thank you, Father, for everything. In Jesus' name, amen. 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 Karon mga igsoon, ato ta sa pag-ampit sa ato sa balang panihapon sa Holy Communion. O sa di pa ta kuha sa panog sa kupa. Pahinumdum lang nga ang kaning pa-communion mga igsoon is a worshipful bringing to mind in Christ our Lord. A dramatized proclamation of the gospel, a reaffirmation or renew or confirm our fellowship diha sa Dios. And pagtilaw po ni sa kadaugan, sa selebrasyon, na umabot, inigbalik ni Ginoong Jesucristo. Kung kinsay pili makambit, sa panog sa kupa, kung naginulsol ka sa imong masala, nisalig ka sa imong kaluwasan, diha ni Kristo. Isalig ka ni Kristo para sa imong kaluwasan, kung imong isabditar, imong kinabuhi, sa iyang pagka-Diyos, sa iyang pagka-Ginoo. Welcome kayo ka ang birthday sa bahan o sa kupa. But take heed of the warning, God's word. Kaya naman, because so anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily is